Kapagka ako yung nag-conduct ng training, guys, minsan may mga masasabi ako na baka hindi tayo magkatugma o kaya naman baka, 'di ba, maka-hurt sa feeling mo. Ngayon kapagka naka-hurt ako ng feeling, okey lang, pakinggan mo lang tapos itapon mo na sa kabila. Pero kapagka yung masabi ko makakatulong sa'yo, eh, di pagtulong-tulungan natin, i-digest natin, 'di ba? Oh, guys, tuloy-tuloy po tayo. Sorry, teka lang. Paano ba 'to ano, ah, spotlight muna pala ako para yung mukha kong pangit ang makita ko. Teka, spotlight, paano ba 'yan? Ayan, tapos share, ayan. Start. Mabilis lang naman po ito. Ang pag-uusapan natin ngayon kung papaano, sabi nila unleash daw, i-unleash yung full potential natin. Kasi 'di ba marami sa atin masisipag, marami sa atin matiyatiyaga, kaso nga lang, ewan ba, 'di ba parang nagiging mailap ang Tapos naman tuloy mga pag-aasenso. Oops, tapos naman recording. wala lang. Isang malupit na ano lang, mute all para ako lang. Good! Let's start mga kapatid. Guys, kahit wag muna kayo magsulat, okay lang naman ha. Kahit wag muna kayong magsulat, I suggest, pag ako kasi nagkakandak ng training, gusto ko na mas makinig kayo. Mas makinig kayo. Tapos, ire-record ko naman ito. Pwede ko naman i-forward sa inyo yung video or i-upload ko na lang sa YouTube para pwede nyong balik-balikan. Oo. And guys, welcome po. No? So, ang goal natin sa JC, ang goal natin dito sa House of Franchise, ang goal natin dito sa negosyo na pinasok po natin, syempre, magkaroon ng time freedom, magkaroon ng maraming pera, at syempre, yan, magkaroon tayo ng freedom, 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 freedom. Pag sinabing freedom, ito yung tipo ng sitwasyon kung saan, 'di ba, lahat ng mga gusto mo pwede mong gawin sa sarili mong term. Kung kailan mo gusto magbakasyon, pwede. Kung gusto mong i-date yung pamilya mo, pwede. Kung gusto mong mag-relax, pwede, 'di ba? Kasi alam niyo ang problema kasi sa atin, marami sa atin, maraming pera, yes, maraming pera kaso nga lang wala namang time para sa sarili. Wala ding kuwenta po 'yun. Sa totoo lang, marami akong kaibigan na marami namang pera, eh, marami naman akong kaibigan na maraming 'di ba? Maraming pera, kaso nga lang problema hindi nila na-e-enjoy yung pera nila, hindi nila na-e-enjoy yung time sa family nila. Bakit? Nagiging busy sila sa paggawa ng pera. Nagiging busy sila sa negosyo na meron sila. Pangit din po yun kasi kailan mo pa i-enjoy yung pera mo kapagka matanda ka na, kapagka mahina ka na, hindi hindi maganda na. And 'di ba mas maganda yung marami kang pera tapos na-e-enjoy mo yung pera mo, na-e-enjoy mo yung time mo para sa family mo. Mas maganda para sa'kin yung gayon, na marami kang time para sa family at marami ka ring pera. And sa JC, ito yung puwede pong mangyari sa inyo. Okey ba tayo dun? And guys, ano ba yung gusto niyo sa business po natin? Number one, lahat po tayo gusto at nangangarap magkaroon ng malaking income. Marami po sa atin nangangarap niyan, magkaroon ng income. Kaya ka nag-join dito nung umattend ka na ng mga training nakita mo, "Uy grabe pala sa JC 'no, puwede pala ako yumaman. Uy grabe pala sa JC 'no, puwede pala ako ritong umasenso." 'Di ba, nung uma-attend ka na ng training, nung nagsimula ka ng umattend ng training, 'di ba nabago na yung perspective 'no, nabago na yung mindsetting mo, nabuksan na yung pag-iisip mo na dito pala sa JC puwede palang umasenso, dito pala sa JC puwedeng kumita ng malaki, tama 'di ba? And alam niyo po lahat po tayo nangangarap kumita po ng malaki, kapareho ni Ma'am Emily Acojedo, tama 'di ba? Then guys, ang tanong, papaano ka kikita ng malaki sa negosyo po natin? O ganito po, kinakailangan magkaroon ka ng big network. Hindi ka po kikita ng milyon-milyon dito nang wala ka pong network, yun po yung reality. Hindi ka po kikita rito ng milyon-milyon sa pagbebenta-benta lang ng sabon, kape, napkin, hindi po gano'n. May sistema po tayo. Kinakailangan mong makapag-build ng malaking network para kumita ka rin ng malaking income. Lagi niyo po yung tatandaan, okey ba tayo do'n? And paano ka makakapag-build ng malaking network? Simple lang. Kinakailangan makapag-build ka ng mga leaders. Tandaan mo, ang ibi-build mo, leaders.
Hindi po basta recruit ka lang ng recruit ka lang ng recruit ka lang ng recruit, nang hindi ka naman nagde-develop ng mga leaders. Mali po 'yun. Tandaan po ninyo hindi po tayo recruitment agency sa company natin, hindi po tayo recruitment agency. Ang trabaho po natin mag-build ng network. Nang sa gayon 'pag may network ka, kikita ka na ng malaki. Ang maganda yung pagkita ng malaki sa business natin once na may network ka na, tuloy-tuloy na po 'yan, passive na po 'yan. Okey ba tayo? Ngayon, paano ka makakapag-build ng mga leaders? 'Di ba, ang hahanapin mo leaders, ang ibi-build mo leaders, lagi mong tatandaan 'yan. Okey ba 'yun? Ngayon, paano ka makakapag-build ng maraming leaders? Kinakailangan may sistema ka. Good news, good news, good news, ang Team Big Four may sistema na. Ang gagawin mo, susundan mo na lang yung sistema para maka-build ka ng mga leaders mo, para maka-create ka ng mga leaders mo. Yung mga leaders nila yan, sila yung tutulong sa'yo para maka-create ka ng malaking network mo. Ngayon, yung malaking network na yan, yan yung magbibigay sa'yo ng maraming 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 income. Okay ba tayo? Ngayon, sa pagbi-build ng system, lagi mong tatandaan 'to, dapat in place parati ang duplication. Dapat at work parati ang duplication. Ikaw mismo dapat duplicable ka. Okay ba tayo do'n? Hindi pupuwede na ikaw lang yung magaling, hindi pupuwede na ikaw lang parati yung bida. Kinakailangan nade-duplicate ka, dapat nale-leverage ka. Okay ba 'yun? At, dapat yung sistema mo dapat duplicable. Dapat kayang gayahin ng mga members mo. Okey ba yun? Kaya't ako nga 'no, ang ginagawa ko hindi po ako masyado nagpapakahenyo. Hindi hindi sa totoo lang 'di naman talaga ako henyo, hindi naman talaga ako magaling. Pero ang gusto ko ipaintindi dapat ikaw 'no, nagagaya ka, nakokopya ka ng mga tao. Kasi tignan mo halimbawa ikaw magaling ka. Tapos yung kagalingan mo nakokopya ng mga members mo, eh, di marami kayo na nagiging magaling sa grupo mo. Eh, 'pag marami kayo na magaling sa grupo, eh, di mas payaman ka. 'Di ba gano'n po yung totoong sistema. Ngayon tignan mo meron akong mga nakikita sa JC na ang magaling lang yung GM nila, yung mentor nila lang ang magaling. Yung mga downline nila wala, mahihina. Ngayon pagka gano'n ang sistema mahirap po yun. Mahirap po yun kasi hindi siya duplicable, eh. Ngayon kapagka hindi ka duplicable, mahihirapan ka sa pagbi-build ng network. Sana naiintindihan niyo po ito, ha. Bago ako magtuloy, isa lang, bago ako magtuloy, pa-type ako. May naintindihan ka ba dun sa pinakita kong slide? O nasundan mo ba? Gusto ko lang makita kung nasundan. Nasundan, sabi ni Jan Magnaye, opo. Nasundan ba? Si Ma'am Judy sabi niya nasundan daw, nasundan, nasundan. Very good. At least para nagkakaintindihan po tayo. Baka kasi daldal ako ng daldal dito sabay hindi pala tayo nagkakaintindihan. Clear po 'yan, ha? Ngayon tuloy po tayo. Tuloy, 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 tuloy. So, tandaan mo po 'yan. Dapat ganyan po yung, road mo. Dapat 'yan yung roadmap mo. 'Yan yung susundan mo. Dapat magkaroon ka ng, dapat ikaw duplicable ka, dapat magkaroon ka ng system, tapos yung system dapat makaka-create yan ng mga leaders mo, tapos yung mga leaders mo 'yan yung magbibigay ng malaking network sa'yo, yung malaking network 'yan yung magbibigay ng malaking income sa'yo. Ngayon ito yung totoong ladder para makapagsimula, para makita niyo yung direksyon. Ikaw ito, ikaw yan ha, tandaan mo ikaw yan. Ikaw yan. Papunta ka dun sa tinatawag na success. Tandaan niyo, papunta ka diyan sa success na yan. Bago ka makatawid diyan sa success, ito yung ladder na dapat mong sundan. Number one, kinakailangan magkaroon ka ng GLLAD. Sino nakakaalam niyan? Ang makakaalam niyan, may libreng barley. Hindi, joke lang. Para tuloy-tuloy tayo. Yang GLLAD, ang ibig sabihin niyan, dapat ikaw magkaroon ka ng good learning and listening attitude. D, may nakalagay na D. Ano yung D? Dapat. Dapat ikaw magkaroon ka ng good learning and listening attitude. Dapat. Dapat marunong kang makinig. Okay ba yon? Dapat matuto ka sa negosyo.
dapat marunong kang makinig at willing kang matuto. Dapat ganyan po yung attitude po natin. Kapagka itong GLLA hindi mo kayang gawin, hindi ka makakapunta do'n sa success na pinapangarap mo. Bakit? Tandaan po ninyo, kapagka hindi ka marunong makinig sa mga coach mo, kapagka hindi ka marunong makinig sa mga mentors mo, sa mga leaders mo, tapos nagbibida-bida ka sa negosyo natin, mahihirapan ka maging successful dito. Niwala ka sa'kin. Kaya't dapat 'pag nagsimula ka rito, lagi kang makikinig sa coach mo, lagi kang makikinig do'n sa sponsor mo, lagi kang makikinig do'n sa mentors mo. Okey ba tayo do'n? At nilagay ko diyan, dapat, dapat, dapat talaga. Okey ba 'yon? And kapagka meron ka ng good learning and listening attitude, kasunod niyan, magsimula kang mag-aral. Congratulations sa lahat ng mga nasa training ngayon. Congratulations sa lahat ng mga nag-aaral ngayon. Lagi niyong tatandaan, bago kayo kumita sa business, kinakailangan mag-aral muna kayo. Dapat pag-aralan niyo. Wala po ritong naging successful na hindi nag-aral. Wala po ritong naging mayaman na hindi nag-aral. Dapat magsimula ka mag-aral. Training, 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 training. Kahit na mayaman ka na, kahit successful ka na, dapat tuloy-tuloy yung training, 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 training. Walang katapusan po yan. Walang exemption po yan. Okay ba tayo do'n? Luma, bago, dapat nag-aaral. Kung sina boss nga nag-aaral, dapat tayo rin nag-aaral. Okay ba 'yon? So, 'pag nagawa mo na yung good learning attitude mo, listening attitude mo, kasunod niyan, mag-aaral ka. Training, training, training. Ngayon, habang nag-aaral ka, anong kasunod niyan? Magturo ka. Habang nag-aaral ka, simulan mo na ring magturo do'n sa mga napapa-join mo. Guys, habang nag-aaral ka, magsimula ka na ring magturo doon sa mga napa-join mo. Simulan mo yung coaching kahit one-on-one. Halimbawa, isa pa lang yung napa-join mo, eh di mag-Zoom kayong dalawa, ikaw yung coach, makikinig sa'yo yung member mo, kahit isa pa lang 'yan, magturo ka na. Kung ano yung mga natututunan mo rito, i-share mo sa kanya. Kung ano yung mga natutunan mo rito sa business natin, i-share mo sa kanya. Dapat, magkaroon kayo ng ugali ng pagtuturo. Kasi tandaan po ninyo, sa business natin pagalingan magturo. Mas magaling ka magturo, mas payaman ka rito. Naniwala ka sa'kin? Kaya tignan mo yung mga successful sa business natin. Halimbawa si Coach Albert, bakit napaka-successful sa negosyo natin? Kasi masipag siya magturo eh. Lagi nagtuturo yan sa team niya, sa grupo niya. Bakit si Coach Cristel, 'di ba? Si GL Cristel niya, bakit napaka-successful niya? Kasi masipag siya magturo eh. Ang dami niyang mini-mentor, ang dami niyang kino-coach. Kaya patuloy siyang kumikita. Ngayon tignan mo, bakit si Coach Jocelyn Piñapiel patuloy na kumikita sa business natin? Kasi si Coach Jocelyn Piñapielño kahit mayaman na, kahit successful na, masipag pa rin siyang magturo. Guys, dito pagalingan magturo. Magaling ka magturo, maniwala ka sa akin, payaman ka rito. So after mong mag-training, lahat ng natututunan mo dapat ituro mo down the line mo. Okay ba tayo doon? And habang nagtuturo ka, niwala ka sa akin, diyan magsisimula yung tinatawag na duplication. Diyan magsisimula yung tinatawag na duplication. Habang nagtuturo ka, siyempre magagaya ka ng mga taong tinuturuan mo. Lahat ng tinuturo mo, siyempre maa-adapt yan ng mga taong tinuturuan mo, madu-duplicate ka, gagayahin ka nila. Okay ba tayo do'n? And 'pag nadu-duplicate ka na, congratulations sa'yo. Bakit? Kasi diyan na magsisimula na ikaw puwedeng-puwede ka ng mag-delegate ng trabaho, ng task. 'Pag nadu-duplicate ka na, diyan na magsisimula yung delegation ng trabaho. Diyan na mababawasan yung trabaho mo 'pag nakakapag-delegate ka na. Pansinin mo, pansinin mo, Team Big Four. 'Di ba leverage na leverage ang Team Big Four? Bakit? Kasi marami na tayong leaders. Hindi na nga namin iniintindi yung mga Zoom na yan, eh. Kaya proud na proud ako sa mga leaders natin, sa mga speakers natin. Guys, palakpakan natin, pasalamatan natin lahat ng mga coaches na nagbibigay ng time para magturo sa atin, sa lahat ng mga speaker natin, sa lahat ng mga trainers natin dito sa Zoom. Congratulations sa inyo at siyempre on behalf ng, mga GM ninyo, kay Eric, Mel at saka kay Nestor at sa akin, siyempre ako malaking pasalamat namin sa inyo.
Kasi hindi po talaga lalaki ang Team Big Four kung hindi dahil sa mga effort na binibigay nyo para sa team natin. And with that, no, maraming maraming salamat sa inyo. O, yun yung pagde-delegate. Meron nang naka-assign para sa training, may naka-assign na para sa GBO, may naka-assign na para sa Zoom, may naka-assign na sa office, may mga naka-assign na sa mga trabaho. Mangyayari yung pagde-delegate na yan kapag ka ikaw na-duplicate ka na. Hindi ka pwedeng mag-delegate nang wala ka pang downline, nang wala ka pang leader, nang wala ka pang member. Mangyayari lang yung delegation na yan kapag ka marami ka ng leaders. Okay ba tayo doon? And guys, guys, sa delegation, mahirap ito. Guys, sa delegation, sa pagde-delegate, guys, makinig kayo sa akin ha. Sa pagde-delegate po, napakahirap po yan na stage ng pace ng network natin. Alam mo kung bakit? Kasi sa pagde-delegate, tatanggalin nyo dyan yung pride nyo. Sa pagde-delegate ha, ng trabaho, dapat wala kayong pride. Bakit? Minsan may iba akong mga nakikitang mentors na ayaw nila na pinapasalo yung trabaho sa downline nila. Ang gusto nila, sila pa rin yung nagtatrabaho. May mga mentors na ganyan. Sa akin iba. Sa akin iba. Sa akin, binibigyan ko ng tsansa na mag-grow lahat ng tao. Kasi tandaan mo, ang ibibuild mo rito, agila. Ang ibibuild mo rito, leader. Ngayon, tanong, papaano magiging leader yung tao kapag ka binibaby mo? Tingnan niya, papaano, papaano madidiscover nung tao yung leadership skills niya kapag ka binibaby mo? Kapag ka ikaw nang ikaw nang ikaw nang ikaw nang ikaw yung nagtatrabaho para sa kanila, ibig sabihin binibaby mo yung tao. So hindi mo siya binibigyan ng space niya para mag-grow siya. Para sa akin mali po 'yun. Bilang isang leader, pag may nakita ka na isang potential member na sa tingin mo pwede namang mag-excel, pwede namang mag-build ng sarili niyang team, hayaan mo siyang mag-build para mag-grow siya, ma-discover niya yung sarili niya. Okay ba 'yun? Wag kayong magagalit kapag kayong member mo unti-unti nagki-create ng sarili niyang grupo. Kasi tandaan mo ha, ako kasi ang mindset ko, ang pangarap ko talaga lahat kayo rito magkaroon ng kanya-kanya niyong team na irerepresent mo, ipagmamalaki mo na sarili mong grupo. Kaya ako proud ako dun sa may mga sub-team. Kahit na 5 pa lang sila, kahit na 3 pa lang sila, at least team sila na nagtatrabaho. At least 'di ba, pina-practice nila yung leadership na tinuturo ng kumpanya na dapat na kayong lahat ma-achieve ninyo at ma-unleash ninyo yung totoong leadership na ability ninyo. Kasi tandaan mo kapag ka hindi mo siya pina-practice, hindi ka mag-grow, maniwala ka sa akin. Kapag ka ikaw nakadepende ka parati sa GM mo, 'di ba everytime na may client ka tatawag ka, "GM, favor naman, pa-explain naman yung negosyo sa aking client." Anak ko, papaano ka yayaman 'yan, hindi mo pinag-aaralan yung business. Dapat kahit man lang yung paggi-GBO dapat marunong ka. Dapat man lang yung simpleng pagpe-present ng business dapat matutunan mo. Kasi negosyo mo 'to. Guys, walang ibang magpapayaman dito kundi sarili mo. Niwala ka sa akin. Ngayon kapagka nagsisimula ka pa lang at talagang hindi mo pa kaya, okay lang 'yan na sumama ka dun sa coach mo. Okay lang 'yan na sumama ka dun sa GM mo. Kapagka wala ka pang team ngayon, 'di ba sama ka dun sa team ninyo. O kaya may Team Big Four naman tayo, sumama ka sa amin. Kapagka wala ka pang grupo, wala ka pang team, sama ka sa pinaka-team team natin. Mother team natin, wag niyong kalilimutan Team Big Four. Mother team niyo 'yan. So kapagka wala ka pang nasasandalan, halimbawa bago ka lang, yung sponsor mo bago lang. Tapos 'di ba, pareho kayong bago, wala kayong malapitan.
Huwag kayong mag-alala, may Team Big 4 naman. Puwede kayong mag-direct sa Team Big 4. Puwede niyo kaming i-message, sabihin niyo sa'min, "GM Toots, GM Eric, GM Mel, GM Nestor, wala kasi yung upline namin, wala kasi yung coach namin, wala kaming leader. Okey lang ba na dumirekta kami sa inyo?" Okey naman, wala namang problema diyan. Okey ba tayo dun? Basta't ang importante meron kayong team na nasasandalan. Kasi sasabihin ko po sa inyo, hindi ka talaga yayaman dito ng solo-solo ka lang. Dapat lagi kang may team na sinasandalan. So, kung ano man yung team niyo, Team Cristel, okey yan. Team Significant, okey yan. Team, kay Emily Acojedo, okey yan. Team kay Ma'am Jocelyn Piñapiel, okey yan. Yung mga taga Cebu may team din yan, sina Ma'am Marites Sonota may team din yan, 'di ba? Sina Sir OG Santos may mga team yan. Ngayon guys, lagi niyo 'tong tatandaan, dapat lagi kayong sumasandal dun sa team niyo. Kasi tandaan mo yang team na yan, walang ibang ituturo sa inyo yan kung paano pasimplehin yung negosyo para sa'yo, para hindi ka mahirapan. Clear? Sana nasusundan. Ngayon, sa mga leader diyan, guys, sa pagdu-duplicate, sa de-delegate ng trabaho, tanggalin niyo pride niyo, ha. Kasi tandaan niyo ang pride hindi po magpapayaman sa'tin, maniwala ka sa'kin. Sa simula yan mahirap, eh, kasi feeling mo minsan magkakaroon kayo ng feeling na parang nasasapawan kayo. Feeling niyo minsan parang 'di ba, parang marami kasi nagrereklamo sa'kin ganyan. Tatawa ako, minsan sasabihin sa'kin ng isang leader, "GM Toots, tulungan mo nga ako kasi yung isang leader ko ganito, ganyan, hindi na nakikinig sa akin, may sarili ng grupo." Minsan hindi ko lang madirekta minsan, hayaan mo, hayaan mo siya na magpalaki ng sarili niyang grupo. 'Pag nagkamali, kupkupin mo, gano'n lang 'yan. Pero 'pag nagtuloy-tuloy, productive naman, hayaan mo. Kasi tandaan mo, sa negosyong 'to, mas masarap na mas maraming tao ang mas magaling, mas matalino, at mas masipag down the line mo, kaysa sa'yo. Try to imagine. Dapat minsan maging ano tayo, maging yung thinking natin minsan mas simple. Tignan mo 'to, gusto mo maging mayaman, di dapat mas maraming tao mas mayaman sa ilalim mo. Kasi tandaan mo 'pag mas maraming tao mas mayaman down the line mo, anong tawag sa'yo? Di maraming yaman na, pambihira ka naman. Hindi mo dapat inaaway 'pag yung downline mo nagsosolo o nagke-create ng sarili niyang team, wag mong aawayin. Ang gagawin mo, dapat mas lalo mo siyang pasilyabin kasi yung tao nag-i-initiate siya na magtrabaho. Maganda nga yan, kasi hindi ka na niya inaabala, 'di ba? Makakapagtrabaho ka pa ng mas marami kasi hindi ka na inaabala. 'Di ba, be proud. Guys, be proud kapagka meron kayong mga member na may sariling galaw. Be proud. 'Pag meron kang member na may sariling galaw, be proud. Dapat 'yan mas tinutulungan mo, mas gina-guide mo, mas sinusuportahan mo. Kasi imagine mo, leverage ka sa kanya, 'di ba? Dapat be proud, 'wag niyong aawayin, ha. So, 'pag ang isang tao hindi dumirekta sa'yo, ibig sabihin yung tao na 'yan baka mas mataas pa yung pangarap sa'yo, gano'n lang kasimple. O si Ma'am Melody panay ang heart. Kasi si Ma'am Melody mga taga Cebu, mga masisipag 'yan, may sarili silang galaw. Proud ako diyan, mga taga Cebu, oo, ayan. Ayan, so sana nasusundan po, ha. Ayan, so tuloy po tayo para pananghalian na po kayo. Kasi alam niyo naman 'pag ako nag-training inaabot 'to ng 1 taon. Sabi nung iba, "Ba't pa ako pumasok dito?" Ayan, so guys, pagka na-duplicate na kayo, swerte niyo, congratulation. Kasi po, ayan, 'pag nakapag-delegate na kayo, diyan na magsisimula yung multiplication ng network niyo. Guys, kapagka nakapag-delegate na kayo ng task, ng trabaho, diyan na magsisimula yung multiplication ng pag-grow ng network ninyo. Kasi imagine mo kung iisipin mo, grabe 'no, yung nagsimula ka ikaw pa lang.
Tapos may naimbitahan ka, isa. Tapos nakapag-imbita ka, naging 3 kayo. Tapos yung dalawang na-invite mo nangimbita. Tapos yung mga naimbitahan nila nangimbita. Tapos magugulat ka 'no, nakita mo ngayon ang dami niyo na, 'di ba? Tapos yung pagdami exponential, dumadami ng dumadami. Ngayon alam mo, 'yan ang beauty ng JC. Kasi may opportunity ka na makapag-multiply ng tao and sa ganiyang pamamaraan yung income natin mabilis din mag-multiply. Oh, 'di ba ang sarap yung income niyo namo-multiply, yung pag-grow ng grupo niyo namo-multiply. Guys, 'pag ang pagdami ng members niyo namo-multiply, diyan na magsisimula pagkakaroon ng malaking network. Ngayon sa pagkakaroon ng malaking network, siyempre diyan na kayo magkakaroon ng malaking income. Ngayon 'pag meron na kayong malalaking income, oh, 'di ba? Eh, 'di ba makakapag-shopping-shopping na kayo, makakapagwaldas na kayo. Hindi po. 'Pag may malaking income na kayo, ito naman advice ko sa inyo, ingatan niyo pera niyo. Huwag kayong si Waldas kasi dito sa JC tandaan mo, lagi kong sinasabi, dito sa JC kasi mabilis kumita ng pera, eh. Ang problema lagi niyong tatandaan, ang pera 'pag madaling kinita, mabilis din 'yan ubusin. Ang sa akin lang sana maging wise kayo. Oo, kapareho ko 'no, ako naging wise po ako rito sa JC. Kaya pansinin mo ako rito sa JC, 3 years lang nakabili ako ng bahay. 3 years lang nakabili ako ng bahay. 'Di ba na-secure ko yung pamilya namin, tapos nakabili ako ng mga sasakyan, tapos nakapagtabi ako para sa future ng mga anak ko. Yung mga anak ko may mga kanya-kanyang bangko, oh, 'di ba may kanya-kanyang tseke, 'di ba? Then, ako hindi kasi ako maluho sa totoo lang. Uy guys, eto sabihin ko sa inyo sa totoo lang, sa buong JC sa totoo lang, sa buong JC 'to, sa buong JC ako lang yung leader, ako lang yung isa sa mga leader na hindi maluho, in reality. Praktikal po ako, naman ako sa tatay ko Ilocano. Sino mga Ilocano diyan? Palakpakan natin mga Ilocano. Alam niyo na, 'pag Ilocano ka, 'di ba, boksingero ka. Ano ibig sabihin ng boksingero? 'Di ba, kapit sa mga barya-barya, bawal mabitawan. Kasi 'pag ang barya nabitawan, sayang. Kaya ako laging nakaganyan. Sabi ng mga kapitbahay ko, si Toots Damasco boksingero kasi laging nakaganyan. 'Di ba? Hindi po. Tayo lang sini-secure natin yung para sa pamilya natin. Oo. Sa totoo lang yung mga pinapakita ko sa inyo, eto kasi, etong pinakita ko sa inyo na Prism na LV, sa asawa ko 'to, hindi naman sa'kin. 'Di ba? Yung mga nakikita niyong luho diyan, sa asawa ko naman 'yan. Pero yung sa akin karamihan libre, libre. Oo, sa totoo lang pareho kami ni Albert, hirap na hirap kaming bumili ng Louis Vuitton na sapatos. Wala si Albert, wala si Albert 'no, mayaman na kasi. Kapagka ay nandito si Albert, pareho kami ni Albert. 'Di ba? Sa akin sa akin ano, hirap na hirap din ako sa totoo lang. Kasi ako kasi ako iniisip ko, pambihira 'to bibili ako ng halimbawa bibili ako ng t-shirt, halimbawa 55,000 t-shirt, putang ina isipin ko, sino ba loko-lokong bibili ng ganitong damit lang naman 'yan 55,000? Sabi ko kalokohan naman 'yan. Hindi talaga ako makabili, hindi talaga. Yung alam mo sa totoo lang ang bumibili lang naman sa'kin yung asawa ko. Pero sabihin mo sa'kin ako bibili, kalokohan 'yan. Sa 10 years ko na sa company hindi ko pa nasubukan Albert yung pupunta ako dun sa LB ako lang mag-isa tapos bibili ako ng ano, naku Lord! Kumain nga sa masasarap na restaurant hindi ko magawa pagbili pa ng mga luho na 'yan. Sanay ako sa Mang Inasal, Jollibee. Pumunta nga kami ng SM kahapon kasama ko yung mag-iina ko. Punta kaming SM tapos "Kain tayo," sabi ni Ma'am Ayminyo. Siyempre kain, sabi ko, "Di Jollibee." Pakakain, Jollibee.
Kasimangot sa'kin, grabe naman 'to, sabi niya Jollibee na naman. Sabi niya, "Kagabi nagpa-deliver ka na ng Jollibee sa bahay, ngayon Jollibee na naman," sabi. Siyempre, Chicken Joy, ang sarap kaya ng Chicken Joy, ayaw niyo? Pero ako sabihin ko sa inyo, mga kapatid, mabilis kumita ng pera dito, yes. Kasi imagine mo every Saturday puwede kang magkaroon ng komisyon mo. Every Saturday puwede kang kumita ng 100,000. Every Saturday mabilis kumita ng pera, pero in reality sabihin ko sa inyo, lahat ng pera na kinikita ng mabilis, mabilis din ubusin 'yan. Kapagka hindi ka sanay. Kasi hindi ka sanay, eh. Halimbawa tsumeke ka ng 50,000, maniwala ka sa'kin 'pag kumita ka ng 50,000 pumunta ka ng SM yung 50,000 mo ubos kaagad 'yan, maniwala ka sa'kin. Ngayon, ako ang pakiusap ko sa inyong lahat, tayo naman, eh, nagtatrabaho rito sa JC para sa pamilya natin, 'di ba? Ang pakiusap ko sa inyo kapagka nandito ka na, pilitin mo na magtabi parati. Pilitin mo, ingatan mo yung pera mo, ingatan mo yung komisyon mo, ingatan mo talaga. Kasi ka. Bakit? Kang gumastos, alam mo kung bakit? Kasi lagi kang naka-mindset na okey lang gumastos kasi sa Sabado meron naman, eh. Okey lang mag-shopping kasi sa Sabado meron naman, eh. Okey lang bumili ng ganito kasi sa Sabado okey lang may darating na gano'n ang mindset dito. Kaya't ako pakiusap ko sa inyo once na nandito ka ingatan mo pera mo. Ayoko na magsisi ka sa bandang dulo. Kasi marami akong mga nakita rito sa JC na kumita ng pagkalaki-laki nung simula, tapos wala silang napundar, wala silang naitabi. Ako kung hindi ako naging matalino, kaming dalawa ng asawa ko, 'pag hindi kami naging matalino, guys, hindi kami makakabili 12 million na bahay. Pagawa-pagawa pa kami siguro mga umabot 'tong bahay namin mga 18 million siguro. 'Pag hindi lang kami naging 'pag sumabay kami dun hindi ko naman inaano, pero 'pag sumabay kami dun sa mga shopping-shopping, Albert, na naku pagka makapag-shopping akala mo katapusan na ng mundo. Naku Lord, baka wala talaga baka nagrerenta pa rin kami ngayon. Kaya ako ingatan niyo pera niyo mga kapatid, ha. Sino po sa inyo nakakapagtabi ng pera? Yung kinikita niya rito sa JC nakakapagtabi siya. Congratulations sa inyo. Gusto niyo bigyan ko kayo ng advice para makapagtabi kayo ng pera niyo? Hindi niyo basta-basta maano, guys, eto matawa na kayo sa'kin, pero ang advice ko talaga sa lahat ng gusto magtabi ng pera, dapat mag-open ka ng bangko mo na passbook lang, walang ATM. Sino sa inyo merong bangko na passbook lang, walang ATM? Wala. Si Ma'am Patricia, taga-Amerika pa 'yan. Guys, kung gusto mong makapagtabi dito sa JC, suggestion ko, punta ka sa bangko ngayon, punta ka sa bangko bukas, mag-open ka ng bank account mo, BDO o S-West man 'yan o kahit ano, mag-open ka ng walang ATM, passbook lang. Tapos suggestion ko lahat ng komisyon mo dun mo ipasok. Kasi 'pag may ATM ka, 'di ba, 'pag may ATM ka, pumunta ka sa SM, may nakita ka dun, ang ganda ng damit, lakos, lakos. 'Di ba isang gano'n lang 'yan, oh, tok, lakos ka, lakos, wala na, ubos na pera mo. Guys, ako po ano, hanggang ngayon may passbook pa rin ako na ano lang, ATM lang. Wala siya ay ano, sorry, passbook lang, wala siyang ATM. Do'n ko pinapadaan mga komisyon ko. Okey tayo. Huh, ba't ba dumadaming kuwento, hindi pa ako nakakapagsimula ng tamang training, Ano ba naman 'to, 'pag si Toots Damasco walang natatapos, kuwento ng kuwento. Lord, sana may naintindihan 'tong mga 'to. Ayan, delegate, multiply, lalaki network niyo, lalaki income niyo. Anong kasunod niyan? 'Pag lumaki income mo linggo-linggo, anong kasunod? Makukuha niyo mga pangarap niyo. 'Pag nakuha niyo mga pangarap niyo,
Dun kayo matatawag successful and happy. Ganun lang kasimple. Guys, ito yung ano ladder to success na dapat na sinusundan natin ha. Dapat ito sinusundan mo. Ito yung ladder to success. Gusto mo maging successful, dapat ito yung sundan mo. Ito yung gawin mo. Clear? O ngayon ganito, paano mo naman ma-unleash yung full potential mo sa business? Ito na tayo, training. Team Big Four, ang goal natin magpayaman. Tandaan mo, ang goal natin magpayaman. Guys, always remember, lagi nyo itong tatandaan, sa negosyo po natin, 98% ng mga sumasali rito, 98% sa kanila, ang nakikita, opportunity. Tama? 98% sa mga sumasali rito ang nakikita opportunity. Ano yung opportunity? Opportunity yumaman, opportunity umasenso, opportunity mabago takbo ng pamumuhay ng pamilya nila. Opportunity na, 'di ba, kumita ng milyon-milyon. Yun yung nakikita. 98% ng population na nandito sa JC. Ngayon, yung 2% naman ng mga sumasali sa negosyo natin, yung 2% naman, anong nakita nila? Bakit sila sumali sa business? 2%? Ang nakita nila, product and services. Kumbaga, 2% lang yung population dito sa JC na kaya nag-member kasi nagustuhan yung barley, nagustuhan yung kape, nagustuhan yung products. O kaya naman, baka kaya sumali yan kasi baka crush niya yung nangimbita sa kanya, kaya nag-member. Pero tandaan mo, majority ng population dito sa JC, kaya yan nag-qualify, kaya yan nag-join, kasi ang nakita opportunity. Ngayon, tanungin ko po kayo, sino po sa inyo rito, pwede po mag-type ha, sino po sa inyo rito ang sumali at ngayon nakita na yung opportunity? Sino po sa inyo nakakita na ng opportunity? O sino sa inyo nakakita o kaya nag-member kasi products lang gusto? O kaya naman, kaya nag-member kasi nakikitan siya doon sa sponsor niya? O kaya sino sa inyo rito yung nag-join lang para, 'di ba? Hindi lang mapahiya yung kumaring nangimbita sa kanya. O, 'di ba? O sino po sa inyo yung sumali dahil may nakitang maganda sa business? Yung nakita ang yayaman, ang asenso rito o opportunity na mabago buhay nila. Sino po sa inyo mga si Ma'am Myrna raw, si Ma'am Janice daw, si Ma'am Richie. Ay, Ma'am Richie! Nandito si Ma'am Richie. Ayan po, Ma'am Pilomena. Si Ma'am Pilomena, napakayaman na nito, taga Canada eh. O, di ba? Uy, halos lahat naman yata kayo nakita opportunity na mama. Ito, bakit 'tong mga 'to puros mga mayayaman na nakikita ko? Grabe kayo. Ay, ay, you can, yeah, you go there. Tell Yaya. Go now, Kuya Zach, go now. Go to Yaya, please. Oh, guys, 'di ba? Ah, do you agree? Guys, do you agree? Do you agree na majority ng sumali rito kaya sumali kasi nakita nila na dito pwede yumaman? Do you agree? Naniniwala kayo ron? Kasi hindi ako naniniwala, although meron naman diyan sumali dahil lang sa products. Pero ako naniniwala ako na majority pa rin ng mga sumali rito. Kaya sumali yan, kaya nag-invest yan. Kasi yung ₱17,888 sa totoong buhay, mahirap bitawan yan. Aba, yung ₱17,888, ipagkakatiwala mo sa tao na nakita mo lang sa TikTok. Naku, 'di ba? Kaya para sa akin majority ng mga nandirito kaya yan nag-join kasi gusto yumaman. And with that, dapat pinapalakpakan mo yung sarili mo kasi 'di ba? Yung first step ng pagyaman nagawa mo na. Oh, 'di ba? Eh yung iba uncertain pa, hindi nila alam kung anong magiging future nila. Tayo rito napaka-clear. Dito sa JC pwede kang yumaman, pwede kang umasenso. Oh, guys, lagi niyo 'tong tatandaan 'no sa negosyo po natin sa JC, network solves everything. Network solves everything. Lahat ng hindi man lahat, pero majority ng problema natin sa mundong ibabaw, kayang solusyonan 'yan ng network. Anong ibig kong sabihin diyan? Ganito, kasi marami pong mga member sa akin na sabi sa akin, "Sir Tuts, hindi ako makahataw kasi wala akong member." Anong gagawin mo? Eh, di mangimbita ka para may member ka, 'di ba? "Sir,
Wala akong bahay, gusto ko magkaroon ng bahay. O paano ka magkakabahay? Mag-build ka ng network para magkabahay ka, 'di ba? Halimbawa, nangangarap ka magkaroon ng kotse, sasabihin mo sa akin, "Sir Toots, pangarap ko magkaroon ng kotse." Paano ka magkakakotse? Build ka ng network para magkakotse ka. O 'di ba sasabihin sa'kin ng iba, "Sir Toots, wala akong pera, lagi akong binubungangaan ng asawa ko, lagi nagagalit sa'kin ng pera kasi attend ako ng attend ng training dito, tapos power ako ng power, payaman ako ng payaman dito sa JC, tapos wala akong pera. Lagi nagagalit sa'kin asawa ko." O anong solusyon diyan, anong solusyon? Mag-build ka ng network para magkapera ka. O hindi naman pupuwede na 'di ba, hindi ka nagtatrabaho, hindi ka nagbi-build ng network sabay ano 'yun, hahatian kita ng komisyon para magkapera ka? Hindi naman yata fair 'yun, tama 'di ba? Kaya ako naniniwala ako na network solves everything. Kaya't sana galingan niyo mag-build ng network. Sipagan niyo at bilisan niyo mag-build ng network. Kasi maniwala kayo sa'kin. Guys, kung puwede ka namang magpayaman ngayon, bakit mo pa siya ipapabukas? Kung puwede ka namang mag-build ng network na ngayon, bakit mo pa siya ipapabukas? Simple. Kung puwede mo namang imbitahan yung kapitbahay mo ngayon, bakit mo pa ipapabukas? Kasi marami sa'tin ganyan. Tsaka ako na lang iimbitahan yung kapitbahay ko kapagka tsumeke na ako, kapagka mayaman na ako, kapagka may kotse na ako. Kaya saka ko na lang iimbitahan yung mga kapatid ko kapagka yumaman na ako. Ano ka ba? Ano ka ba? Kapagka hindi mo in-invite yang mga yan, for sure bukas makalawa iimbitahan din yan ng ibang tao, maniwala ka sa'kin. Kaya't kung kaya mo mag-build ng network ngayon, mag-build ka na, 'wag mo nang ipabukas 'yan. Okey ba 'yun? And guys, leadership pag-usapan natin. Para ma-unleash mo yung full potential mo, dapat maging leader ka. Maging leader ka talaga. Hindi pupuwedeng hindi. Hindi pupuwedeng hindi. Tandaan mo 'tong salitang 'to, leadership. Dapat ma-unleash mo yung pagiging isang leader mo. Ngayon papaano 'yan? Unahin muna natin, ano ba talaga ang leadership? Simple lang, ang leadership po is the art of motivating a group of people to act toward achieving a common goal. So, 'di ba ang goal natin? Ano nga uli yung goal natin? Paki-type, ano po yung goal natin? Paki-type po, ano po yung goal natin ulit? Ano yung common goal po natin dito sa JC? Ano po yung pinaka-goal po natin lahat dito sa Team Big Four? Ano yung goal natin? Sabi ni Ma'am Judy, si Ma'am Judy pinasiklaban ako. Nakikinig ako GM. Sabi niya magpayaman, 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 magpayaman. Uy, buti naman naintindihan niyo. Ang common goal po natin dito, magpapayaman tayo. Ang common goal po natin dito basta sa Team Big Four wala tayong ibang gagawin kundi magpapayaman tayo. Ang goal natin sa grupong 'to, magpapayaman tayo. 'Yan yung goal natin. Ngayon, bilang leader bilang leader, dapat magse-set ka ng example sa mga members mo o sa team natin. Magse-set ka ng example na ikaw ang ginagawa mo parati araw-araw papunta dun sa pagyaman. Ngayon, paano ka makakapag-set ng example? 'Di dapat lagi mo pina-practice yung business natin, dapat lagi kang nagpo-promote ng negosyo natin. Hindi yung nandito ka na nga sa JC, payaman na nga tayo, eh, ang goal na nga natin magpayaman. Sabay 'pag binuksan ko yung Facebook account mo, puros mga drama-drama pa rin ang pino-post mo. Sabihin mo na naman diyan, "Ay, Alice Go, natagpuan na." Oh, ano ba yun? Si Kibuloy, nahuli na. Yun pa rin yung mga tutuktukan kita, hindi pa yaman yan. Walang kinalaman sa hanapbuhay natin yan, ha? Baka mamaya 'pag binuksan ko yung Facebook account mo, makikita-kita ko pa diyan, yung mga banding-banding niyo ng mga kumare mo, yung mga inom-inuman niyo ng mga barkada mo. Mali. Guys, para makapag-set tayo ng example sa community, sa mga tao, yung mapakita mo ba na ikaw, nagnenegosyo ka, leader ka na,
dapat nagse-set ka ng example. Number 1, napakamadali na lang diyan yung sa Facebook niyo o sa TikTok account niyo. Dapat ang pino-promote mo parati puro positivity, puro pampaganda ng buhay. Ano ba naman 'yan pagkagising mo ng umaga mag-promote ka ng positivity, mag-post ka ng mga quote na makakapag-motivate ng ibang tao, makakapag-inspire sa maraming tao, gano'n ba? Simpleng bagay. O kaya pagkagising mo umaga, pagkagising mo, ano ba naman 'yan, maggawa ka ng video mo na magtimpla ka ng barley, tapos 'yun yung i-post mo. Ano ba naman 'yan, pagkagising mo may nakita kang poster ng siomai king, i-repost mo, siomai king. Para mapakita mo sa mga tao na ikaw iba ka na. Kasi tandaan mo once na nandito ka na sa JC ibang tao ka na, maniwala ka sa'kin. Simula nung nag-JC ka kapatid, maniwala ka sa'kin, simula nung nag-JC ka at simula nung umattend ka na ng mga sino na sa inyo uma-attend na parati ng mga training? Sino na sa inyo rito ang mga adik ng pag-attend ng training? Sino na sa inyo ang alam mo yun nabibwisit ka na kapagka walang training sa grupo, yung kinukulit mo na yung coach niyo, "Coach, wala bang training ngayon coach?" Samantalang dati, 'di ba, tinutulak ka ng coach mo, attend ka ng training. Pero ngayon ikaw hinahanap-hanap mo na training. Guys, tandaan mo 'to, simula nung nag-JC ka na, simula nung nasimulan mo na umattend ng training, maniwala ka sa'kin, nagbago ka na, iba ka na. Makikita mo 'yan kapagka makikita mo 'yan kapagka may gathering dun sa lugar niyo, tapos kapagka pumunta ka dun sa gathering, iba na ang bukang-bibig ng bunganga mo. Ano na yung bukang-bibig ng bunganga mo? "Ay mare, grabe natikman mo na ba yung JC Organic Barley namin? Ang sarap mare, grabe. Uy, yung siomai namin naku napakasarap. Alam mo dun sa company namin mare, grabe ang daming tsume-cheque dun mare, grabe mare mag-member ka na." 'Pag ganyan ang bukang-bibig mo na dun sa mga gathering niyo ngayon, ibig sabihin ibang tao ka na. Pero kapagka pumunta ka dun sa gathering ng gathering niyo, yung usual na gathering niyo diyan sa lugar niyo, tapos hindi mo pa rin mabigkas-bigkas 'yan, ibig sabihin hindi pa hilaw ka pa. Sino sa inyo nakaka-experience niyan, yung hindi mo na mapigilan yung bukang-bibig mo, yung tipong 'pag lumabas ka ng bahay mo tapos nakita mo yung mga kapitbahay, ang paningin mo sa kanila pang 1,500, 1,500 yung tipong 'pag sumakay ka ng LRT, MRT, mga madam, 'pag pumunta ka sa mga mall, nagsho-shopping ka, tapos may nakita kang mga kabayan, "May kabayan, grabe! May good news ako sa'yo, may Zoom kami mamaya, attend ka." O 'di ba, 'pag hindi mo na mapigilan yung sarili mo, isa lang ibig sabihin niyan, ibang tao ka na. Sino sa inyo nakaka-experience niyan? Tapos yung mga tao, "Sino ba? Ano nangyari sa kumare ko, bakit puro na lang milyon-milyon 'to?" Ay, na-experience niyo ba 'yan? Na-experience niyo, totoo? Na-experience niyo? Ako kasi ewan ko, ako hindi ko talaga maawat sarili ko 'pag may nakikita ko kahit na yung mga ano, hindi ko alam basta't ano nasa sistema ko na. Minsan nga kaming dalawa ni Imee check-in kami sa Baguio, punta kaming Baguio. Tapos habang kumakain kami dun, yung asawa ko nawala, Ma'am Judy, yung asawa ko nawala. Hanap ako ng hanap sa kanya, 'di ba sa hotel 'pag umaga 'di ba may buffet kakain kayong ganyan. Sabi ko, "Saan yung asawa ko?" Sabi ko, "Kasama ko lang yung kanina." Nakita ko si Imee, chinichikahan mga ano ba 'to, may pa-seminar yung mga konsehal sa Baguio. Chinichikahan yung mga konsehal. Tapos may bigla-bigla may best friend na siya, na konsehal ng Baguio. Tapos ang usapan nila, K-Pads, napkin. Sabi ng asawa ko, "Naku, naku kagawad, yung napkin namin 'pag suot-suot mo parang may libreng aircon, ang lamig." Oh, 'di ba? Oh, ganyan mga kuwentuhan, oh, 'di ba payaman, ganyan ang payaman. Uy, guys 'no. Uy, opo, 'pag may mga trabaho kayo ayoko na naabala kayo, ha. 'Pag halimbawa may trabaho kayo, okey lang 'yan. Ano kayo, kapagka halimbawang may ginagawa kayo, magche-church kayo, okey 'yan, ha. Okey lang tayo.
Wala lang akong magawa kasi nakita ko si Albert ngayon, sabi ko nahiya naman ako kay Albert, wala tayong ano, training tayong konti. Hay nako, ayan. Sana may naintindihan po tayo ha. Ayan. So guys, tuloy tayo. Ngayon, paano ka magiging leader? Number one, dapat learned leader ka. Anong ibig sabihin kapag sinabi kong learned leader? Ang leadership kasi, hindi yan natuturo eh. Pero natututunan siya through experience. Experience talaga. Dapat, pag sinabi kong learned leader ka, dapat learned leader ka. Ang ibig kong sabihin diyan, dapat yung mga tinuturo mo, dapat na-experience mo. Hindi siya by book lang. Hindi lang umattend ka ng training, gagayahin mo yung training, hindi gano'n. Dapat lahat ng ituturo mo, dapat na-experience mo siya. Mas masarap magturo kapag kayong tinuturo mo, na-experience mo siya. Nangyari sa buhay mo. Okay ba yon? Ngayon, magiging learned leader ka lang kapag ka pinapractice mo yung mga tinitraining natin. Magiging experience leader ka lang, magaling na leader ka lang kapag ka na-experience mo lahat ng tinuturo mo. Pag sinabi mong invite, dapat ikaw nangingimbita ka. Pag sinabi mong magbenta, dapat ikaw nagbibenta ka. Dapat na-experience mo ba? May, di ba may kasabihan tayo rito na ang totoong leader dapat walk the talk. Ang totoong leader, walk the talk. Kung anong sinasabi mo, dapat ginagawa mo siya. May mga ibang leader kasi na magaling mag-training lang. Magaling mag-training, yes, magaling mag-training, yes, magaling mag-training. Kaso nga lang, ang problema, hindi nila napapractice yung tinitraining nila. Maraming ganyan. Mag-ingat kayo ha, may mga ganyan, totoo. May mga leader tayo na magagaling mag-training, magagaling mag-mentor, magagaling mag-coach. Kaso nga lang, ang problema, hindi naman nila pinapractice yung mga tinitraining nila. Maraming ganyan. Parang halimbawa may kakilala ko, hindi ko babanggitin pangalan, pero merong ganito. Ang galing niya mag-conduct ng training. Lagi niya sinasabi, sasabihin niya, dapat maganda yung attitude mo. Dapat marunong kang makinig. Dapat mabait ka rito sa negosyo natin. Dapat marunong kang makipagkapwa-tao dito sa negosyo natin. Dapat magaling kang makisama dito sa negosyo. Ang dami niyang sinabi tungkol sa attitude. Walang iya. Pag nakikita ko siya sa opisina, wala naman siyang magandang attitude. Pambihira kayo. Walk the talk. 'Pag sinabing dapat, 'di ba, magandang attitude, dapat ipakita mo magandang attitude mo. Sinabing dapat mabait ka sa iba, dapat ipakita mo mabait ka sa iba. Walk the talk. Walk the talk parate. Hindi puwede na magtuturo ka ng isang bagay na hindi mo naman ginagawa. Kaya ako hindi a kaya hindi ako nagmamagaling sa ano, hindi ako nagmamagaling sa mga online. Sa mga online, hindi ako nagmamagaling diyan, TikTok nga ganyan, bobo ako riyan. Ay naku Lord. Sa mga paggawa ng mga video-video Ma'am Judy, naku, sabi ko, allergic ako riyan, ay naku. Pero sabi sa'kin ni Kenny Lu kahapon, sabi sa'kin ni Kenny Lu, "GM, ang ganda-ganda na ng mga video mo, saan ka nag-e-edit?" Sabi sa'kin ni Kenny Lu Ambas, ayun, sabi sa'kin ni Kenny Lu, "GM, ang ganda-ganda na ng mga video mo, saan ka nag-e-edit?" Hindi ko sinasagot. Kung alam mo lang, kung alam mo lang, hindi ako magaling mag-video-video, hindi ako magaling mag-edit-edit, pero siyempre may mga kaibigan tayo, "Uy, pagawa naman ng video." Gano'n. Pagpunta ko sa office hindi hindi ako nagvi-video, sabi ko dun sa mga taga-video dun sa opisina, sabihin, "Pa-video nga ako." Ay kunwari lang din, pa-video akong ganyan, 'di ba ang ganda ng kuha nila. Siyempre 'pag nakakuha na ng maganda, problema ko na naman. Paano na naman i-edit ito, 'di ba magka-CapCut ka pa mga ganyan. 'Di sabihin ko dun sa mga magagaling sa video, sabihin ko, "Uy, pa-edit naman ako ng video, bigyan kita ng barley."
Hindi bigyan ko susuhulan ko ng barley, gagawan ako ng video, 'di maganda na yung video ko. Ay naku. Uy, pero ako sa totoo lang, kumbaga hindi ako magaling diyan, kaya't hindi ako nagte-training diyan, hindi ako nagtuturo diyan sa mga ganyan. Walk the talk. 'Pag sinabi ko ang isang bagay, I make sure na pina-practice ko, ginagawa ko at may resulta. Hindi pupuwede na magtuturo ako ng online na hindi naman ako magaling diyan. 'Di ba? Kaya't ako proud na proud ako dun sa mga nagtuturo ng online kapareho nina Coach Cristel, Sam, ayan sina Emily, sina Albert, yan sina Ma'am Jo Piñapiel, yan yung mga magagaling mag-conduct, ng mga training online. Kaya proud ako sa mga yan. Pero wag niyo akong aasahan diyan, sabihin niyo sa'kin natatawa ako minsan, may magme-message sa'kin sasabihin, "GM Toots, paturo naman sa TikTok sipain kita, eh." TikToker yan wala naman ako kahit 'wag niyo nga akong ipa-follow sa TikTok na yan kasi ano, pero 'pag pinollow niyo ako, uy masaya din ako 'pag pina-follow ako. Pero hindi ko na pinapangarap yan. Basta't ako gumagawa ako ng mga video kasi yun trabaho natin mag-promote, eh. Guys, kahit hindi ako magaling, sabi ko nga mapagpanggap ako, gagawa din ako ng video, sasabay din ako sa inyo. Bakit? Kailangan kasing gawin, negosyo natin 'to, eh. Kinakailangan gawin natin. Okey ba yun? Unti-unti lang, gagaling din naman kayo. Pero ako ang sinasabi ko lang parati guys, ang totoong leader, ang totoong leadership, tandaan mo, dapat ikaw parati yung front line. Ikaw parati dapat ang nangunguna. Hindi pupuwede na leader ka na pakapi-kapi ka na lang, aantay ka na lang ng komisyon. Hindi pupuwede yung hindi pupuwede yung leader ka na, 'di ba, makikita ka lang 'pag Sabado. Bakit, anong meron sa Sabado? May cheque, eh. Hindi pupuwede yung gano'n. Kaya ako minsan sa totoo lang, kapagka hindi ako nakakapag-conduct ng training o hindi ko nasasabayan yung mga members natin, kapagka hindi ako nakakapunta sa opisina o nakakapag-motivate, inspire man lang sa mga tao, minsan nabibwisit ako sa sarili ko rin, eh. Totoo lang, totoo lang. Actually ngayon may activity dapat ako sa ano, eh, may activity dapat tayo sa BGC. Pinorward ko na 'yan sa group, nilagay ko na sa group. Dapat Dapat pupunta talaga ako dun. So happen na hindi kakayanin kasi may bisita akong parating dito sa bahay. Pero I encourage you yung mga puwedeng pumunta ng BGC ngayong araw, pumunta kayo. Huwag niyo nang aantayin si Toots Damasco para pumunta pa dun. 'Pag kaya niyong pumunta, pumunta kayo. BGC nandiyan may activity rin, nandiyan sina boss. Puwede kayong gumawa ng content, puwede kayo gumawa ng video. Sabi sa'kin ni VP kagabi may darating na influencer doon. May influencer daw, may vlogger daw na pupunta dun sa BGC. Punta kayo, puwede kayong mag-create ng mga video niyo dun. Basta't ako i-a-update ko lang kayo parati mga nangyayari. Okey ba tayo dun? And it's up to you kung sasabay kayo o hindi. Clear? Guys, dapat learned leader ha. Ibig sabihin, kinakailangan practice mo parati araw-araw yung business para maka-gain ka ng maraming experience. Kasi kapagka marami ka ng experience, marami kang maituturo sa mga tao. Kasi napakahirap magturo kapagka hindi mo na-experience yung mga bagay-bagay na ituturo mo. Mas masarap magturo kapagka yung tinuturo mo talagang experiencado ka. Learned leader. Okay ba yun? Pangalawa, dapat excited ka parati. Sa business na 'to, kinakailangan talaga dapat excited ka parati para ma-unleash mo yung potential mo, ma-unleash mo yung leadership mo, dapat ipakita mo sa mga tao, sa mga members mo na ikaw excited ka parati sa business. Dapat excited ka parati sa pagyaman. Dapat excited ka araw-araw. Okay ba tayo dun? Kasi iba pa rin ang nabi-build na energy ng taong excited parati. Tandaan mo 'yan, iba pa rin yung energy na maa-attract mo kapagka excited ka parati.
Kaya kinakailangan i-practice mo 'yan. Pagkagising mo ng umaga dapat excited ka na sa paggawa ng business. 'Pag pumunta ka ng opisina, dapat excited ka 'pag nasa office ka. Kapagka kumausap ka ng kliyente mo, dapat excited ka habang kinakausap mo yung kliyente mo. Okey ba tayo dun? Dapat ipakita niyo parati yung excitement sa business na 'to, kasi yan yung magdadala ng milyones sa inyo. Okey ba tayo dun? Pangatlo, ang leader dapat mabilis maka-adapt. Ang leader dapat adaptable siya, dapat mabilis kayong makapag-adapt sa mga sitwasyon. Guys, hindi mo 'to linya, alam ko 'yan. Hindi mo 'to linya, alam ko 'yan. Pero maniwala ka sa akin, sino ba sa atin dito ang nag-member na automatic na alam na niya kaagad yung negosyo o linya na niya kaagad yung business? Wala naman, eh. Guys, lahat naman po tayo na nag-member sa JC, lahat naman po tayo hindi natin linya yung JC. Hindi natin 'to linya, maaaring ikaw doktor ka, hindi mo 'to linya, maaaring ikaw negosyante ka, ibang business naman 'yun, ibang negosyo naman 'to, hindi mo 'to linya. O ikaw empleyado ka, o empleyado ka ng mahabang panahon, o pagpasok mo rito sa JC hindi mo 'to linya. O OFW ka ng maraming panahon, tapos nag-member ka rito, hindi mo 'to linya. Ako po, dati pong OFW, pagsali ko rito tatanga-tanga rin po ako kasi hindi ko 'to linya. Lahat naman po tayo hindi natin 'to linya. Pero ang good news kahit hindi mo 'to linya, kung puwede ka namang yumaman dito, kahit hindi mo 'to linya, kung puwede ka namang maging milyonaryo, milyonarya dito, bakit hindi mo siya linyahin? Ano ka ba? Linyahin mo na kung ito naman ang magpapabago ng takbo ng pamumuhay mo. Okey ba tayo dun? Linyahin mo na. Kung dito mo naman ma-achieve mga pangarap mo, linyahin mo na. I-adapt mo yung culture. Ang pinakamahirap dito yung kultura, eh. Kinakailangan i-adapt mo siya, yung culture dito. Kasi dito minsan magiging parang OA tayo, minsan napaka-awkward na 'di ba may payaman-payaman, may power-power, may 'di ba ano ba 'yan? Minsan 'di ba minsan 'pag pumunta ka ng opisina 'di ba, bakit ba ganyan puro sila tseke-tseke. Kaso yun yung culture, eh. Isa pa 'no yung paglalabas ng mga sports car, karamihan sa mga members hindi nila na-appreciate yan, yung paglalabas ng mga sports car ng mga leaders. Guys, culture yan, culture yan. Yan yung nagke-create ng energy, ng excitement sa mga tao. Culture yan, kinakailangan mo siyang i-accept, kinakailangan mo siyang i-adapt. Culture 'yan, kinakailangan nga i-practice mo. Kaya't ngayon pa lang, 'di ba, pinapalakpakan na natin si Coach Albert niyo kasi bibili na 'yan ng Mustang niya. Yes! Mustang! Albert Luciano, congrats! Hoy, Emily Acojedo, Albert Onciano, Crisel Cuerdo, mga sports car na 'yan, hindi pa bago matapos 'tong taon na 'to. Grabe excited na ako. Congrats sa inyo. Ayan. So guys, i-adapt niyo yung culture na meron dito sa business natin, i-adapt niyo. Maniwala ka sa'kin, kahit hindi mo linya, kung ito naman yung magpapayaman sa'yo, linyahin mo na, parang awa mo na. Okey ba yun? And ang totoong leader mabilis mag-adapt yan, maniwala ka sa'kin. Ang totoong leader mabilis mag-adapt yan sa bawat sitwasyon. Kayang-kaya mo 'to, kasi alam ko leader ka. Alam ko leader ka. Naniniwala ako sa kakayanan mo. Kaya't naniniwala ako na itong company-ng 'to, itong business na 'to, kung ano man ang meron dito, alam ko na kayang-kaya mong i-adapt yung culture na meron tayo rito. Okey ba yun? Number 3 yan. Number 4, para ma-unleash mo yung leadership mo, dapat disciplined leader ka. Dapat disciplined leader ka. Disciplined. Dapat disciplined leader ka. Na hindi puwede patay-sindi, hindi puwede na hataw ka ngayon, bukas hindi. Hindi puwede na, tatrabaho ka ngayong buwan sa JC tapos next month pahinga, hindi puwedeng gano'n. Ang totoong disciplined leader, 'yan yung mga araw-araw, kahit ano man yung sitwasyon, kahit ano man yung panahon, tuloy-tuloy 'yan, consistent 'yan, ginagawa business. 'Yun yung totoong disciplined leader. I hope kayo po disciplined leader po kayo.
Na araw-araw wala kayong ibang nasa isip kundi JC lang. Wala kayong ibang iniintindi kundi JC lang. Yan yung totoong disciplined leader. Ano man po yung sitwasyon mo, ano man po yung pinagdaraanan mo, 'di ba, kinakalimutan mo. Basta't ang importante sa'yo yung trabaho na dapat na ginagawa mo sa business na 'to, yun yung ginagawa niyo. Ay naku, pasensya na ha, gano'n talaga 'pag may chikiting makulit. Guys, andiyan pa ba kayo? Andiyan pa? Andiyan pa naman? Diyan pa, teka silipin ko lang, andiyan pa. Ay sorry, akala ko iniwanan niyo na ako. Ayan, disciplined leader ha, disciplined leader. Disciplined leader. Ano man yung sitwasyon, dapat tuloy-tuloy ka lang. Malaki man yung commission mo, maliit yung commission mo, dapat consistent ka lang. Yung energy mo pare-pareho lang. Dapat good vibes parate. May cheque ka o wala kang cheque, dapat good vibes parate. Yung energy mo papunta sa business, papunta sa pagyaman, dapat excited ka parate. Hindi pwede na excited ka lang kapag ka malaki cheque mo. Pag wala kang cheque, lowbat ka. Hindi pwedeng ganun. Ang totoong leader, may cheque o wala, dapat pinapakita niya pa rin yung pagiging leader niya. Dapat pinapakita niya pa rin yung energy niya sa business. Okay ba yun? Ganun po ang totoong leadership. Hindi pwede na leader ka lang kapag ka marami kang komisyon, marami kang cheque. Hindi pwedeng ganun. Ang totoong leader, may komisyon o wala, dapat pinapakita mo pa rin yung energy mo sa business. Consistent. Yan yung disciplined leader. Okay? Panglima. Uy, may traits pa pala ang disciplined leader. Number one, ang traits ng mga disciplined leader, number one, di-commit. Committed yan. Ang totoong leader, committed yan. Yung mga disciplined leader, committed yan. Pangalawa, they avoid temptation. Maraming temptation sa business na to, maraming temptation sa negosyong to, iwasan nyo na. Basta't makakasama sa negosyo natin, iwasan nyo. Basta't makakasama sa grupo, iwasan nyo. Okay? Maraming temptation. Pera, relationship, iwasan nyo. Paano yan? Halimbawa, pera. Madalas sa madalas, pag-usapan natin to. Importante to. Temptation. Temptation. Guys, sa negosyo natin, maraming temptation. Iwasan nyo yan. Number one na madalas na temptation, pera. Marami sa atin nagkakaproblema sa pera. Paano yan? Halimbawa, may nag-qualify sa'yo. May nag-qualify. Pinagkatiwala sa'yo yung 17,888 pesos. May mga ibang leader, ang nangyari ganito. Yung 17,888 pesos na pinadala sa kanila, instead na i-register sa company, anong ginagawa? Pambayad ko muna ng kuryente kasi tsaka ako na lang i-register kapag ka may pera na ako. O kaya, 'di ba? Nagipit sa pamilya, nagipit. Tapos sakto may nag-qualify. Yung membership ng nag-member, pinambili ng bigas, pinambili ng ulam, mali. Mortal sin 'yan. Wag na wag kayong magkakamali diyan. Guys, parang awa nyo na. Sa tagal-tagal ko sa negosyong to, kailanman hindi ako nanggalaw ng pera ng iba. Kapag ka may nag-qualify sa'yo, pinagkatiwala sa'yo yung pera, idiretso mo na yan sa office. Idiretso mo na yan, ibayad mo na yan sa company. Bago ka pa matempt na gamitin yung pera. Wag. Okay ba tayo doon? Okay lang yung, okay lang yung ikaw yung magbigay. Okay lang yung ikaw yung magulangan. Okay lang yung ikaw na magbigay. Okay lang yung ikaw yung matalo. Wag na wag lang ikaw yung manggugulang. Parang awan nyo na. May mga members tayo na hindi nila maawat sarili nila. Especially dito, milyon-milyon usapan. Ingatan nyo. Makakasira ng relationship yan, makakasira yan ng business. Pangalawa, pagdating sa pera, utangan. Parang awan nyo na.
walang utangan sa grupo. Kung may utangan man, please lang ilabas niyo na sa JC. O kung ikaw talagang mabait ka, nagpapahiram ka ng pera, 'di ba? Make sure na hindi niyo pag-aawayan sa bandang dulo. Kasi yung iba naman nagpapahiram ng pera, okey naman 'yun. Kaso nga lang, kung ikaw ugali mo magpahiram ng pera, ikaw na yung pangangaralan ko ngayon. Kasi pera mo 'yan, eh. Nasa sa'yo kung magpapahiram ka o hindi. Ngayon, ang paniniwala ko diyan ganito, kapagka ikaw ugali mo talaga magpahiram ng pera, sana ugali mo rin na maging magpasensya. Kasi tandaan mo madali lang magpahiram ng pera, pero tandaan mo ang pinakamahirap gawin sa buhay ng tao ang maningil. Would you agree? Madali magpahiram pero napakahirap maningil. Kahit ilabas niyo na JC, ilabas niyo na JC kahit hindi na rito, pansinin mo, 'di ba napakahirap maningil? Ngayon alam mo naman na mahirap maningil at ikaw naman hindi ka pasensyoso, 'wag ka na magpapahiram ng pera. Kasi kapagka hindi ka pasensyoso at nahirapan kang maningil, mag-aaway lang kayo. Ngayon pagsisimulan ng away, yang utang-utang na yan parang awa niyo na. Please lang kung kayang iwasan na wala ng utangan, wala na lang utangan. Kasi ako po nung nagsimula ako sa JC, ugali ko 'yan, yung magpahiram. Pero ako kasi may ugali ako na okey lang sa'kin kahit hindi ako bayaran. Okey lang sa'kin kahit hindi ako bayaran. Ang dami kong pinautang dito, Diyos mio Marimar. Hanggang ngayon nga yung iba nga mga 10 taon na mga utang nila sa'kin, yung iba nga parang siguro ang dami kong napautang dito hindi ko na mabilang. Pero ako okey lang kasi sa'kin magpautang. Pero kung ikaw hindi mo pa kayang tiisin na hindi ka bayaran, please lang huwag kang magpapautang, parang awa mo na. "Kuya, I'm working. Can you go to Yaya first? Saglit, Go to Yaya first." "Yeah, I know, I know." "Okay, go to Yaya first." Ay anak, or go to mommy first. "Please, daddy's working." Di ako tinitigilan ng anak ko. Hindi ako tinitigil. Uy, guys, uy, may naiintindihan po ba sa training po natin? May natututunan po? Meron naman? Emily, mayaman ka na, hindi mo na kailangan ito. Pautang na lang kami, Emily. Uy, may natututunan? Meron naman? Baka kasi daldal ako ng daldal dito, sabay wala kayong nahiya naman ako kay Ma'am Renchi, taga-taga tayo nandito pa. Ang lamig-lamig Ma'am Renchi diyan sa Tagaytay, masarap matulog, matulog na lang kayo Ma'am Renchi. Sarap ng panahon diyan sa Tagaytay. Uy, may natututunan na okey lang. Uy guys, 'pag halimbawa may mga nasasabi ako na nakaka-hurt sa feeling niyo, pagpasensyahan niyo na po ako ha. Ganito lang po talaga si Toots Damasco, ay naku. Hmm. Pero kapagka ano naman, 'di okey lang tayo, friends, friends, friends lang. Pero, uy, sasabihin ko sa inyo ha, kapagka pagsisimulan ng away ang isang bagay, iwasan mo na, ha? Utang, sa pera, sa products. Minsan sa products din pinag-aawayan, products. Yung utang, products. Kapag again, guys, babalik lang uli diyan dun sa nagpapahiram. Ako hindi ko sinisisi yung mga nanghihiram. Kasi hindi mo naman kontrolado ibang tao, pero yung sarili mo kontrolado mo. Parang ako, natuto na ako, sa akin natuto na ako. Dati, everytime na may lumalapit sa akin, automatic 'yan binibigyan ko. 'Pag may humiram sa'kin, automatic 'yan binibigyan ko. Automatic 'yan 'pag may nanghihiram sa'kin dati. Alam niyo ang swerte ko? Alam mo kung anong swerte ko? Dumating sa buhay ko talaga asawa ko. Swerte ko dumating talaga sa'kin asawa ko. Malaking swerte talaga sa'kin 'yan.
Alam niyo kung bakit? 'Di ba kasi siya na nagkokontrol lahat, pagka ano hindi puwede, hindi puwede, pagka puwede, puwede, 'pag hindi, hindi. So, may naituturo na ako, 'pag may nangungutang isa lang ang lengguwahe ko, 'pag may nangungutang sa'kin sasabihin ko, hindi na ako humawak ng pera yung asawa ko humawak na, dun ka makipag-usap." 'Di ba? Oo, 'di ba safety ako parati. Pero again guys 'no, iwasan niyo yang mga yan. Temptation, sa pera, sa products, tapos may isa pang temptation na napaka napaka-unethical, para sa'kin hindi maganda. Alam niyo kung ano? Yung pakikipagrelasyon sa mga members, sa mga downlines, pakikipagrelasyon na na hindi seryoso ba. May mga ganyan. Yung 'pag nagkaroon ng member, "Uy, pogi yung ano, yung member." Ta's 'di ba, "Uy, crush kita member." Ta's sila na ganyan, ta's hindi naman pala ano, nakakasira ng negosyo. Halimbawa, may nakita member, maganda yung member niya, "Ang ganda-ganda ng member, liligawan yung member niya kasi maganda." Nakakasira yan ng hanapbuhay. Kaya ako lagi kong sinasabi, ako kahit sa mga taga Dream Team yung mga members ko, lagi ko silang sinasabihan, "Guys, 'pag nandito kayo sa business, business lang tayo, negosyo lang tayo." Ngayon kapagka hindi maiwasan, talagang mag-inlaban kayong dalawa, okey ako diyan. Basta't yung talagang totoo na magmamahalan talaga kayo. Yung wala bang kasi may mga iba, hmm, dati kasi may mga iba na ano, yung may mga asawa na ganyan, nakita lang may ganito, ayoko ng gano'n. "Uy, pagpasensyahan niyo na hindi po ako nagpapangaral po sa inyo ha, pero ayaw na ayaw ko yung ganyan, yung may mga basta negosyo, negosyo lang. Wag niyong ano, negosyo, negosyo lang, ha? Pagka nandito tayo magpapayaman tayo, unahin muna natin ang pagpapayaman sa sarili natin bago love life, parang awa niyo na. Wag kang tanga, oo. Although ako, sabihin ko sa inyo parang ako po, parang ako. Hindi ko naman tignan mo 'to, hindi naman ako magmamalinis. Hindi naman ako magmamalinis. Si Ma'am Imee yun na-meet ko siya dito na sa JC, dito na sa JC. Pero ako, nung nakita ko si Imee, talagang aasawahin ko 'to kaya ako niligawan. Kaya kami bumuo ng pamilya namin. Nakadalawa na kami, may bahay na kami, dito na kami. Pero yung makikipagrelasyon ka sa downline mo na hindi naman love, ilayo niyo. Hindi yan puwede. Sa akin, sa akin po yun. Basta kapag nandito tayo, lalo na 'pag ako kausap niyo, pagka si Toots Damasco kasama niyo, negosyo lang tayo, business lang tayo. Unahin natin yung pagpapaayos ng buhay natin kaysa sa mga walang kakuwenta-kuwentang bagay. Susuport ako sa'yo, tutulong kami sa inyo kapagka maayos tayo. Maayos ka mag-isip, maayos ka makipagkapwa dito sa grupo, alam mo 'yun? Mas masarap 'yun, mas masarap 'yun. Kaya't ako kapagka inuunahan ko na, 'pag may mga nakita akong pogi, "Uy, Mister Pogi, ayos-ayusin niyo." Ay, gano'n-gano'n ako parati. Trabaho lang tayo, gano'n. Basta't ano, gusto ko kasi maayos tayo. Again guys, congratulations sa lahat, sa lahat-lahat, lahat-lahat sa inyo.
I hope 'no, lahat ng mga dreams niyo, pangarap niyo matupad, magkatotoo. Basta't goal natin magpapayaman tayo at mag-focus lang tayo sa pagpapayaman. Marami pa tayong pagsasaluhan mga kapatid. Nagsisimula pa lang tayo. So avoid temptation, number 2. Ang totoong disciplined leader, number 3, they take care of themselves. Hindi naman pupuwede na 'di ba, payaman ka na ng payaman, benta ka ng benta ng mga health and wellness na mga products, mga barley, sabay ikaw naman ngayon, "Grabe payaman tayo rito sa barley." "Payaman tayo, healthy kayo rito." Patay, payaman pa hindi mo binibigyan ng ano yung kalusugan mo. Unahin mo kalusugan mo bago magbenta ng barley. Oh, 'di ba nakikita niyo ako minsan nag-e-exercise ako, nagjo-jogging ako. And ako kinokontrol ko yung pagpupuyat ko. Ay, ayan 'di ba dapat pinapangalagaan niyo sarili niyo. Health muna. Guys, alagaan niyo health niyo. Ang pangit nung yumaman ka pero hindi ka healthy. Dapat mayaman ka na, healthy ka pa. Mas maganda po 'yun, okey? And, dapat ang totoong disciplined leader, dapat dine-develop niyo yung habit ba na lagi lagi lang parati yung development ng personality nandiyan, yung willingness to learn laging nandiyan, araw-araw dapat willing ka parati makinig, willing ka matuto, 'di ba dapat laging nandiyan. Habit mo na nasa sistema mo na. Okey ba tayo dun? Yung aral ka ng aral ba, aral ka ng aral, aral ka ng aral, dapat laging ganyan. Okey ba yun? Sino sa inyo rito yung nagda-download ng mga video? O sige hayaan niyo na, basta't dapat lagi kayong nag-aaral, okey? And number 5, ang disciplined leader lead with their mind over their mood. Importante 'to. Ang totoong disciplined leader ano man yung halimbawa ganito, halimbawa sa bahay niyo, nag-aaway kayong dalawa mag-asawa, nag-aaway kayong mag-asawa siyempre bad trip ka. Bad trip ka sa asawa mo, pero hindi sa negosyo, okey ba yun? Halimbawa may prospect ka kakausapin ngayong araw. Ngayon, inaway ka ng asawa mo sa bahay. Yung away niyo ng asawa mo, iwanan mo na sa bahay mo. Pagkausap mo na yung kliyente, guys, ipakita mo yung excitement sa business. Ipakita mo yung positivity sa business. Wag na wag mong ipaparamdam sa kliyente na nag-away kayo ng asawa mo. Wag. Okay ba yon? So, kahit ano man yung sitwasyon, dapat pag nandun ka na sa sitwasyon na negosyo na pinag-uusapan, dapat nag-iibang anyo ka na. Dapat nag-iibang anyo ka na. Ang tawag ko diyan hybrid na leadership. Yung tipong kahit ano man yung sitwasyon nakakapag-adjust ka, nakakapag-adapt ka. 'Di ba? Dapat gano'n po kayo. Hindi puwede na nag-away kayo ng asawa mo, dahil buwisit ka, negative ka, paglabas mo ng bahay mo, bitbit mo yung negativity. Mali. Mararamdaman, makikita yan ng ibang tao. Pangit. Dapat kapagka lumabas ka ng bahay mo, dapat show up parati, showtime parati. 'Pag lumabas ka ng bahay mo, dapat showtime parati. 'Di ba, pagbukas mo ng pinto, lumabas ka ng bahay mo, showtime parati. 'Di ba? Negosyo na kaagad. Pagka nagbukas ka ng Facebook mo, nag-post ka, showtime parati. Gano'n lang, 'di ba? And number 6, dapat ang totoong disciplined leader dapat nade-define niyo yung goals niyo. Dapat alam mo yung goal mo, dapat alam mo yung direction mo. Okay ba yun? Dapat clear yan sa'yo yung direction mo. Dapat clear sa'yo, hindi dapat pabago-bago. Parang ako ang goal ko lang naman talaga sa negosyong 'to magpayaman, magpayaman, magpayaman. Dun lang ako parati nakatingin magpayaman, 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 gano'n lang ako araw-araw, magpayaman. Number 7, live and die by deadlines. So kapagka may dream board kayo, may pinapangarap kayo, may gino-goal kayo, dapat trabahuhin niyo, i-workout niyo, dapat kunin niyo. 'Pag may dream board ka, may plano ka, nandiyan yung mga plano mo, dapat kinukuha mo siya. Hindi lang dream board lang, dapat ina-achieve mo siya, dapat kinukuha mo siya by deadline, tinatrabaho niyo. Okay ba 'yon? Number 8, ayan, ang totoong leader dapat nakatingin lang parati do'n sa end result. Dapat nakatingin parati do'n sa end result. Anong ibig sabihin? Dapat nakatingin ka parati do'n sa pupuntahan mo. Parang halimbawa dito, 5 years from now, ano ba yung nakikita mo? O sige nga.
Kung totoong nagnenegosyo kayo. Exam tayo mga madam, exam ba, exam. Unahin ko na si Sir Jerry. Si Sir Jerry, tuwang-tuwa ako kay Sir Jerry, eh. Okey lang magtanong Sir Jerry sa'yo? Yes, okay, sir. Sir Jerry, Coach. ilang taon ka na pong member ng JC? Wala pa. Less than almost 7 months pa 7 lang. months pa lang. Okay, Sir Jerry, ganito. Yes. Sir Jerry, 7 months ka ng member, tama? Now, ganito. Sir Jerry, ano ang nakikita mo sa sarili mo sa business na to 5 years from now? 5 to 10 years from now. Anong nakikita mo? Anong nabivisualize mo sa sarili mo? 5 years from now, ano na kaya si Sir Jerry sa negosyong JC? Ano na kaya meron sa'yo? Ano nabivisualize mo, Sir Jerry? Yes, 5 to 10 years from now, siguro may buhay pa ako noon. Mm. I'm 59 years old. Siguro, more on sobrang stable ko na siguro dito sa business na to. And siguro, medyo maganda na yung aking pinalalagyan. Kasi dito sa business na to, ang nakita ko kagaya sinabi mo kanina, opportunity. Meron dito talagang opportunity na napakaganda kasi ang company is napakaganda. Talagang nandyan na, nakaahin ang lahat. Magpapayaman ka na lang. Gagawin mo na lang. Kumbaga sa negosyo na to, nandyan na, nakaahin na. And hindi ka na masyadong mag-e-effort ka pa rin. Pero siyempre, lahat naman ng negosyo, kailangan medyo mag-e-effort tayo and kailangan seryoso. And sa ngayon, 7 months ako, almost 7 months. Nandito ako sa Pilipinas and medyo siyempre may ups and downs and kaya attend lang ako lagi ng training. 5 to 10 years from now, sana ma-enjoy ko pa yung napakagandang plataforma ng nitong business na to at talagang may gold mine dito. GM Codes. May enjoy mo Naniniwala ako yan. dyan. May enjoy mo yan, Sir Jerry. Guys, palakpakan natin si Sir Jerry. Thank you sa Sir Jerry. Sabi ni Sir Jerry, 5 years from now, stable na siya sa company natin. Very good. Si Ma'am Sharon po. Si Ma'am Sharon. Ma'am Sharon, taga saan po kayo, Ma'am Sharon? Hi, good morning, sir. Good morning. Sa Doha, Qatar po. Ay, nasa Doha po kayo ngayon? Oh, Um, Okay. yes, sir, that's ano lang ako, bago lang ako. Bago lang. Nag-join ako last July 22. July. When Sir Jonathan So visited the Doha. Wow, congrats. Congrats, Ma'am Sharon. Nakaka-attend po kayo ng mga training natin, Ma'am Sharon? Yes po. Oh, very good. Ma'am Sharon, okay, It's open now. So limited na po yung time namin, yung mga kasama ko dito sa JC sa Doha. Kasi ang time is 6 p.m. So I have a kids na to take care of, so that's why hindi na po ako nakaka-attend ng this time lang na nag-open yung school. This time ulit. Ay, buti okay rin pala kapag umaga, no? Kasi yung mga hindi pala nakakapasok, at least makapasok, no? Opo. So ngayon humabol ako after ng na pumasok yung mga kids ko. So Dito ka naman. alhamdulillah. Ma'am Sharon, okay lang magtanong? Gaya ng tanong ko kay Sir Jerry. 5 years from now, ano yung nabivisualize mo, Ma'am Sharon, sa sarili mo dito sa business? 5 years from now, ano kaya meron sa'yo? Since bago lang po ako sa business na wala akong any idea, nag-a-assume ako sa sarili ko na I have to upgrade my skills. Then, what else? Na mag-grow ako more and more. So this time po nag-aaral ako So I have to attend all the trainings para malaman ko yung process ng business. So inshallah, in 5 years I can see myself na successful ako. Katulad ninyo, katulad ng mga ibang members po na very inspiring yung mga story. Very good, very good. Congrats ha, Mama Sharon. Very good. Sobrang proud ako sa inyo.
especially busy-busy po kayo riyan sa Doha. Pero ayan, so pray natin yan, trabahuhin natin yan. 5 years from now, maging successful ka sa business na ito. Okay ba yun? Thank you sa'yo, Ma'am Sharon. So dapat clear sa inyo yan. Dapat dun kayo nakatingin parate. Ang totoong leader, guys, dapat nakatingin yan parate sa end result. So, ang tinitignan nyo parate yung magiging future ninyo. Ano ba yung magiging future nyo rito? Doon lang kayo. Marami pong magiging distraction, marami pong mga magde-discourage sa inyo. Along your journey, papunta ron sa success nyo, 5 to 10 years from now, guys, marami po dyan mga setbacks, marami po dyan mga magne-negative sa inyo. Pero ang pakiusap ko, wag mo silang intindihin. Wag nyo silang titignan. Okay ba tayo doon? May mga struggle kayo na pagdaraanan, normal lang po yan. Basta't ang importante, nakatingin kayo parati doon sa magiging end result nyo. Yung end result, magiging successful kayo rito 5 to 10 years from now. Kung ano yung nangyari sa akin, kung ano yung nangyari sa amin, mangyayari din sa inyo 5 to 10 years from now sa business na to. Okay ba tayo doon? Ayan po. And ang totoong leader, dapat encourager kayo. Dapat, para ma-unleash mo yung leadership mo, ngayon pa lang, dapat encourager ka na. Anong ibig sabihin niyan? Dapat matuto ka na mag-motivate ng tao. Dapat matuto ka na mag-inspire ng maraming tao. Dapat i-practice mo na ngayon yung pagiging isang leader mo. Paano yon? Dapat marunong ka mag-encourage. Dapat marunong ka mag-motivate ng tao. Tandaan mo, maraming mga tao sa mundo ngayon ang nawawalan na ng pag-asang umasenso. Yun yung reality. Dito lang sa Pilipinas napakarami nating mga kababayan dito nawawalan na ng pag-asa sa buhay para umasenso yumaman. Guys, trabaho natin bilang leader na mag-encourage sa kanila na may pag-asa pa. Tandaan mo, may JC, solusyon sa mga problema na yan. Dapat tayo, matuto tayong maging motivator sa kanila. Kahit na bago pa lang kayo, dapat encourager na kayo. Kahit na bago ka pa lang, dapat marunong ka na mag-encourage ng mga tao. Encourage mo yung mga friends mo. Sabihin mo sila, sumali sa business natin, umattend ng mga trainings natin para matuto sila sa negosyo natin. Guys, tandaan mo, ito magiging legacy mo to, maniwala ka sa akin. Itong JC na ito, magiging legacy mo ito sa pamilya nyo. Maniwala ka sa akin. Alam mo, isa sa masarap, no? Kapag ka ikaw marunong kang mag-encourage ng maraming tao, number 1, makakapag-provide ka ng awareness. Kapag ka lagi kang, 'di ba, nag-encourage na sumali sa JC, ganito ganyan, nakakapag-provide ka ng awareness sa mga tao. Pangalawa, makakapag-provide ka ng belief system sa mga tao. Paniniwala na dito pwede pang mabago buhay nila. Paniniwala na dito pwede silang umasenso. Paniniwala na dito pwede nilang baguhin yung buhay nila. Kaya ang sarap yung nakakapag-motivate ka ng maraming tao kasi nabubuhayan sila ng pag-asa. 'Di ba kayo mga nanonood ngayon, 'di ba sa pag-attend nyo ng mga trainings, 'di ba, unti-unti nabubuhay yung pag-asa niyong umasenso, unti-unti nabubuhay yung pangarap nyo, unti-unti, 'di ba, nabubuhay yung goals nyo. 'Di ba? Yung belief system tumataas na dito may pag-asang umasenso. Kaya napakasarap And number 3, dito nakakapag-build ka ng confidence sa tao. Kapag ka nag-i-encourage ka ng mga tao, 'di ba, kapag ka nagmo-motivate ka ng mga tao, nabi-build mo yung confidence ng tao. Yung dating mahiyain dahil sa kaka-attend ng training, makapal na mukha, 'di ba? Yung dating, 'di ba, loner, lagi lang mag-isa parati, ngayon hindi na, teamwork na siya. 'Di ba? So, maraming nababago. 'Di ba, isa diyan yang napakaimportante kapag ka-encourager ka. Nakakatulong ka para ma-promote, ma-build mo yung confidence ng maraming tao. Na importante yan. Number 4, nakaka-improve ng attitude. Imagine mo kapag ka-encourager ka, kapag ka-motivator ka, kapag ka nakakapag-inspire ka ng maraming tao, 'di ba, yung mga taong nakikinig sa'yo, nai-improve mo yung attitude nila. Kaya napaka-importante na dapat matuto kayo na mag-motivate, mag-inspire,
mag-encourage ng mga tao. Kasi in that manner, matutulungan mo sila para ma-improve yung mga attitude nila. 'Di ba dito sa JC? 'Di ba dito sa JC, yung dating suplada ngayon hindi na, mabait na siya. Yung dating, 'di ba, yung dating hindi maganda yung attitude ngayon na-improve na, okay na. 'Di ba maraming ganyan, eh. And number 5, nakakapag-promote kayo ng action. Guys, kapagka lagi ka nagmo-motivate, kapag lagi ka nag-i-inspire, nakakapag-promote ka ng action sa mga tao. Tingnan mo, yung dating nahihimlay, dating natutulog, dating lowbat, dahil sa pag-encourage mo, dahil sa pag-motivate mo, ngayon, di ba, bumabalik na sila. Ako natutuwa ako dito sa JC, kasi dito maraming na ngayon ulit bumabalik, marami ulit yung nag-active, marami na ulit ngayon bumabalik sa business. Marami na naman ngayon mga active, yung mga dating member 5 years ago, yung mga dating member 10 years ago, ngayon bumalik na naman sila sa JC, nagiging active na naman sila. So, sobrang proud na naman ako sa kanila. 'Di ba nakakapag-promote ng action sa ibang tao, yung pagiging encourager mo. So, kinakailangan mag-build ka niyan. Practice mo yan. Dapat gawin mo yan pag-motivate, pag-encourage sa maraming tao. Okay ba tayo doon? And ano pa, lagi niyong tatandaan, no, napaka-importante nito. Lagi niyong tatandaan, most of our online franchisee are people. 100% ng mga online franchisee are people. 100% of the distributors are people. 100% of operators are people. 100% of riders are people. 100% of employees are people. 100%. Ibig kong sabihin dito, if you don't understand people, you don't understand business. Anong ibig kong sabihin? Guys, ang mga katrabaho mo tao, ang negosyo mo tao. So dapat, 'di ba, i-treat mo yung mga tao 100% as people. Huwag mong titignan yung mga tao na pagkakaperahan lang. Huwag mong titignan yung mga members na pang 1,515 lang. Huwag. Dahil mga tao yan, 100% dapat ang mindset mo, ang goal mo, i-treat mo sila, i-guide mo sila 100% ng tama. I-guide mo sila 100% ng tama. Ang trabaho mo dapat ibigay mo 100% din. Ang effort dapat ibigay mo 100% din. Okay ba tayo doon? Hindi pwede na mag-JC ka na half-hearted ka lang. Hindi pwede na hataw ka rito na kung kailan mo lang gusto. Hindi gano'n. Hindi ka payaman yan. Pag nandito ka, i-all out mo na kung pwede naman. I-100% mo na yung sipag mo. I-100% mo na yung dedication mo. Gano'n. Okay ba tayo? O ano pa? Ang totoong leader, dapat resourceful yan. Resourceful yan. Hindi ka puro reklamo. Dapat resourceful ka. Number 7, dapat supportive ka. Ang totoong leader, dapat supportive yan sa mga tao. Dapat supportive ka. Gaya ng sinabi ko kanina, pag may nakita ka potential, suportahan mo. Kapag may nakita kang member na nagkikreate ng grupo niya, suportahan mo. Kapag may nakita ka na leader, potential, i-guide mo, tulungan mo. Okay ba tayo? Ang totoong leader, supportive yan. Ang totoong leader, supportive yan sa mga members din natin. Kagrupo man, di kagrupo, support tayo. Clear? Number 8, ang totoong leader dapat humble yan. Ang totoong leader dapat humble. Paano yun? Number 1, ang totoong leader na humble, number 1, hindi tumitigil mag-aral yan. Hindi tumitigil mag-aral yan. Yan totoong humble. Kasi show of humility yung pakikinig. Kapag ka nakikinig ka, kapag ka nagtitraining ka, ibig sabihin nakikinig ka. So, ano yan? Pinapakita mo na humble o humility, pinapakita mo sa mga tao. And meron silang abundance mindset. Meron silang abundance mindset. Yan yung humble na leader. And the retain relationship. Ano man maging sitwasyon, binibigyan nila ng importansya parati yung good relationship between members to members, partners to partners sa negosyo natin. Okay? And number 4, the
feedbacks. So, siyempre hindi tayo perfect leader, may mga feedback sa ibang tao, dapat ano lang tayo, makinig lang tayo. Baka kasi may mga mali tayong nagagawa na hindi mo nakikita at yung ibang tao, pwede kang pagsabihan. Ngayon, pag pinagsasabihan ka, huwag kang magagalit. Makinig ka. Baka tama nga yung sinasabi nila sa'yo na critics. Kasi mga critics yan eh. Pag may mali sa'yo, o di ayusin mo. O, 'di ba, para maging maayos ka na leader, gano'n po 'yan. Ako 'pag pinagsasabihan ako sa mga kakulangan ko, okey lang. Hindi nag-a-adjust ako para, 'di ba, sa susunod hindi maiwasan ko na siya, 'di ba, gano'n po. And number 5, define joy whenever others succeed. So, ang totoong humble leader kapagka may nakita ka naging successful, dapat happy ka do'n. Halimbawa ganito, ka-partner natin si Coach Emily Aquedo, successful ngayon, napaka-successful niya ngayon sa business natin. Eh, di dapat 'di ba maging proud tayo sa kanya, i-celebrate natin yung success niya. Gano'n din para sa susunod 'pag ikaw naman yung naging successful sa negosyo natin, iche-cheer ka namin. Papalakpakan ka namin, iso-support ka namin. Oo, 'di ba ise-celebrate natin yung success mo. Gano'n po ang leadership. Gano'n po ang humble leadership. Clear? You find joy every time na may nakikita ka na nagiging successful sa company po natin. Kasi lagi mong tatandaan, ang success ng iba, success mo na rin. Kasi success ng company yan eh. So, success mo na rin. So, pag may naging successful tayo na naging kagrupo, be proud. Parang si Crizel Cuerdo. Napaka-successful niya ngayon. Be proud sa kanya. Be proud para sa kanya. Kasi 'di ba, success niya, success ng company, success nating lahat 'yan. Clear? Number 6, they assume responsibility. Ang totoong humble leader, ina-assume niya parati yung responsibility na naka-assign sa kanya. Number 7, they take time to say thank you. O, ang totoong humble leader, at ito nga hindi lang take time eh. Dapat lagi kang nagpapa-thank you sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, sa lahat ng sitwasyon. Dapat lagi kang nagpapa-thank you. Dapat lagi kang grateful. Lagi kayong grateful. Ano man yung sitwasyon niyo ngayon, may tseke, walang tseke, malaking tseke, maliit na tseke, may pumasok na member sa'yo, walang member, dapat lagi lang kayong grateful parati. Okay ba tayo do'n? Hindi yan take time, dapat every time grateful tayo. Okay? Then the crucial difference between good and great leader, alam niyo kung ano? Yung pagkakaiba ng good at saka great leader, humility. Ang totoong magaling na leader, lead by example ng humility. Okay ba 'yun? Humble lang, okay? And dapat, nag-i-initiate ka parati ng trabaho. Ang tawag ko rito, dapat may sarili kang galaw. Ang totoong leader, dapat may sariling galaw. Hindi ka nakadepende do'n sa sponsor mo, hindi ka nakadepende do'n sa GM mo, sa coach mo, sa mentor mo, hindi. Ang totoong leader may sariling galaw 'yan. Kasi tandaan mo, negosyo mo 'to, eh. Ang negosyo mo mula sa'yo pababa. So, dapat nag-i-initiate ka parati ng trabaho para mapalaki mo yung team mo, para mapalaki mo yung grupo mo. Dapat nag-i-initiate ka parati ng activity, dapat nag-i-initiate ka parati ng galaw. Okay ba 'yun? Hindi ka na nag-aantay ng sasabihin ng coach mo, hindi ka dapat nag-aantay ng sasabihin sa'yo ng mentor mo. Dapat ikaw ka naman ng training, simple lang naman yung business, eh. Isang masipag sa left, isang masipag sa right. 'Pag may masipag ka sa left, may masipag sa right, maraming 1-5, 1-5, 1-5, 1-5 'yan. Dapat 'yun parati yung tinatrabaho mo, dapat 'yan parati yung inaasikaso mo. Pagbi-build ng left and right mo, okay ba 'yun? Dapat may sarili kang galaw, dapat may initiative ka. Ngayon ito yung andito pala 'to. Sa mga hindi po nakakaalam ng kuwento, sino na po nakakaalam ng kuwento nito? Itong Everybody, Somebody, Anybody at Nobody. Kuwento ng magkakaibigan. Sino na po pamilyar sa kuwento na 'yan? Paki-type ako, sino na po pamilyar? Sino na? Sino na nakarinig sa kuwento na 'yun? Wala pa? Wala pa nagka-amnesia lang. Nagka-amnesia lang, nakalimot na naman. Naku, ito na naman. 'Di ba? Ngayon ganito po, para talaga, as in wala nakaalala? Wala.
Wala talaga. Ang bihira talaga, oh. Nagkaka-amnesia talaga mga taga-GC. Sige po. Ito yung kwento. Magkakaibigan yan. Si everybody, somebody, anybody, at saka si nobody. There was an important job to be done. So may trabaho daw na kailangang gawin. And everybody, ayan, was sure that somebody, si everybody daw, sure siya na si somebody daw, gagawin niya yung trabaho. And anybody could have done it. But nobody did it. Somebody got angry because it was everybody's job. But everybody thought that anybody could do it, but nobody realized that everybody wouldn't do it. It ended up that everybody blamed somebody when nobody did what anybody could have done. Anong ibig sabihin? Yung tipong ganito simple. Akala mo ang pagyaman, si upline ang bahala sa'yo. Si coach ang bahala sa'yo. Kung yung pagpaparami ng member, akala mo, si yung ibang tao. O, di ba? Akala mo ang Guys, simple lang yung kwento. Simple lang yung istorya. Ang pagyaman nasa kamay mo. Wala sa kamay ng ibang tao. Kaya pagsikapan mo, trabahuhin mo kasi walang ibang gagawa niyan. Wag na wag mong ibibigay yung kapalaran mo sa kamay ng ibang tao. Sana clear yan sa'yo. Yes, makakatulong yung coach mo. Yes, makakatulong yung mentor mo. Yes, makakatulong mga members mo. Yes, makakatulong sila. Pero tandaan mo, ulitin ko, walang ibang magpapayaman sa'yo sa kampaning to kundi sarili mo. Bonus lang yan. Yang mga tao na nakapaligid sa'yo. Bonus lang na meron kang coach. Bonus lang na meron kang mentor. Bonus lang na meron kang sponsor. Bonus lang na meron kang mga member. Pero ulitin ko, walang ibang magpapayaman sa'yo kundi sarili mo. Kaya dapat, pagsikapan mo, pagtrabahuhan mo, yung pagyaman na yan. Wala kang ibang sisisihin. Ano man yung mangyari sa business na to, walang ibang sisisihin kundi sarili mo. Okay ba tayo doon? And number 10, persistent. Ang leader, persistent. Tuloy, 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 tuloy. Araw-araw, araw-araw. JC, 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 JC. Ngayon kung araw-araw puro ka na JC, ituloy, tuloy, 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 tuloy mo lang. Sasabihin mo sa akin, Sir, 1 taon na ako, wala pa rin nangyayari sa akin. Tuloy, 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 tuloy ka lang. 2 taon na, wala pa rin nangyayari sa akin. Tuloy, 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 tuloy. 3 taon na, wala pa rin nangyayari sa'yo. Tuloy, 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 tuloy ka lang. Bakit tuloy, tuloy, tuloy ka lang? Kasi 3 taon ka na nag-JC, hindi ka pa rin yung mayaman, nakakahiya kapag ka nag-quit ka sa mga kapitbahay mo. Bakit? Sasabihin ng mga kapitbahay mo sa'yo, ayan ba yung payaman? Ay, 3 taon wala namang nangyari sa'yo. Mare! Akala ko ba power? Akala ko ba payaman? Bakit nag-quit ka na? Bakit tumigil ka na? O, di ba nakakahiya iyon? O, dahil 3 taon ka na sa negosyo at nakakahiya ng umayaw, ituloy, tuloy, 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 tuloy mo na. Okay ba tayo doon? Ganun talaga. Tuloy, 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 tuloy mo na. Clear? And every time na makaka-feel ka ng negative, every time na makaka-feel ka na parang napapagod ka na, guys, i-remind mo lang ulit yung sarili mo, bakit ka ba nagsisipag? Bakit ka ba nagtatrabaho rito? 'Di ba para sa mga anak mo? 'Di ba para sa pamilya mo? 'Di ba para 'to sa mga mahal mo sa buhay? Bakit ka magki-quit? Again, ituloy, tuloy, tuloy, tuloy mo lang. Kasi kapag ka yumaman ka rito, kapag ka naging successful ka rito, walang ibang magiging happy kundi pamilya mo. Okay ba tayo? And with that, guys, sasabihin ko sa inyo, success is not about getting everything right. Lagi mong tatandaan yan. It is about being consistent and persistent. Hindi mo kinakailangan maging matalino. Hindi mo kinakailangan maging magaling. Ang importante lang dapat araw-araw mo lang pinupush yung sarili mo sa negosyong to.
Clear? Hay, salamat Lord. Thank you talaga. At least natapos po.